Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, tila duda ho mga kabida. Ito hong si dating presidential spokesperson Harry Roque, mga kabida. Doon ho sa fake news na lumabas kahapon, na siya daw ay inaresto po ng Dutch police, mga kabida, sa airport po ng Amsterdam, doon po sa the Netherlands, mga kabida. Tila diversionary tactic daw yun, para lang po malihis yung news of the day po, kahapon. Kung maalala po ninyo mga kabida, naging malaking balita po, yung paglabas po mga kabida ni Zaldico, doon po sa panglimang video at tsaka yung mga dokumento po, kung saan po ay iniugnay po mga kabida ni Zaldico, ito kung si Congressman Sandro Marcos, doon po sa insertions, simula noong 2023, 2024 hanggang 2025 national budget po, mga kabida. Kung saan po umabot ito lahat, sa 50 billion pesos daw, mga kabida, ayon ho kay Congressman Zaldico. Okay? Pero bigla hong nawala yung balita na yon matapos pong pumutok itong balita po, sa isang news outlet, ito hong Billionaire News Channel po, mga kabida, na ito daw si dating presidential spokesperson Harry Roque inaresto po doon daw sa airport, sa Amsterdam, sa the Netherlands po, mga kabida. At nakatakda daw itong dalhin doon po sa Vienna, Austria, kung saan po andun yung mga asylum seekers, mga kabida, at most probably dadalhin pabalik po dito po sa Pilipinas. Although wala hong eksaktong detalye kung paano ho dinakip ito hong si Roque, pero an hour after doon ho sa balitang yon, mga kabida, naglabas po ng pahayag ito hong si Harry Roque, sa pamamagitan po ng kanyang post, mga kabida, sa kanyang Facebook page, kung saan po itinanggi po niya yung balita na siya po ay inaresto, sabay ng pag-post po ng isang ticket. Okay? Ticket na papuntang Vienna, Austria po, mga kabida, Okay? So, doon pa lang, parang lumabas po na fake news yung balita na yon, mga kabida, hanggang dumating yung panayam po, mga kabida, ni Miss Maharlika po, kay Harry Roque, okay, sa kanyang Facebook page. At doon po nakumpirma po, mga kabida, na talagang hindi po inaresto ito hong si Harry Roque. Andyan pa rin sa the Netherlands, Hindi po siya natuloy papuntang Vienna, Austria, dahil hindi raw siya fit na lumipad, sumakay po ng eroplano papuntang Vienna, Austria, dahil ho sa advice po ng kanyang mga doktor na nag-opera po sa kanya, mga kabida. So yun po, sabi po ni Roque doon sa panayam po ni Miss Maharlika na tila diversionary tactic daw yun. Kasi po napaka-damaging yung isiniwalat po ni Zaldico, mga kabida, against Sandro Marcos, Mantakin nyo. May mga projects po doon, mga kabida, na umabot po as far as Davao City, mga kabida. Diba? Although itinanggi po to, ni Sandro Marcos yung isiniwalat po ni Zaldico, pero doon po sa punto, mga kabida, na meron pong gumawa ng balita, patungkol ho sa arrest po ni Harry Roque, hindi na po yun maganda, mga kabida. Kinote lang kasi ng Billionaire Channel po, mga kabida, yung information doon ho sa source nila. Ewan ko po kung sino po yung source po nila, mga kabida, pero malinaw po na fake news yung lumabas po kahapon, Okay? Kasi po, andun si Harry Roque, nakapanayam po ni Maharlika po, mga kabida, Kung talagang inaresto po, sana nakadetain na po, doon po sa the Netherlands, And do you think papayagan po, mga kabida, na makapanayam po or makapag-collaborate ito hong si Maharlika po kay Harry Roque kung talagang inaresto po ito at na-detain po ito, mga kabida, sa the Netherlands? Hindi. So, yun po, ang dami hong nasunog na kuryente po kahapon, mga kabida. Doon po sa balita po, ng The Billionaire News Channel po, Anyway, pakinggan muna natin yung portion po,
hiramin lang po natin tong video po ni Miss Maharlika, no, mga kabida, patungkol ho doon ho sa duda po ni Attorney Roque, ano, na posibleng diversionary tactic lang po yung balita patungkol ho sa kanyang arrest, mga kabida. Narito po. So, sa tingin mo, saan nanggagaling itong not only bilyonaryo, ang politiko at iba pang mga news media? Sa tingin mo, saan nanggagaling itong mga source nilang mga fake news? Di dun sa best friend nating Bangag, siyempre dahil linilihis niya yung issue dito sa number 4 and number 5 revelation ni Zaldico. Meron pag 50 billion insertion din itong si presidential son Sandro Marcos, no? Siyempre pinipilit nilang ilihis lahat ng issue away dun sa paratang ni Amy na Bangag nga ang ating presidente, at saka talagang nagre-reiterate at inuulit-ulit ni Zaldico na talagang ang mastermind sa corruption sa flood control projects ay walang iba kundi ang ating presidente Bangag. So ayaw nila na ang atensyon ay nakatutok sa kanila, so humahanap sila ng panglihis na issue. Sorry na lang po dahil taliwas sa mga pinakalat ninyo, kakain na naman po ako sa masarap na restaurant at hindi nakakulong gaya ng sinasabi ninyo. Ayun. So, yun po, no? Duda ho si Attorney Roque na posibleng diversionary tactic lang po yun. Kasi kung tutuusin po, napakalaking balita po yun, ano? Mga kabida, yung pasabog po ni Zaldico about Sandro Marcos. Okay? Na since 2023 pa po. Okay? Matapos pong na-elect po bilang kongresista po makabida ng Ilocos Norte noong 2022, okay, a year after, yun na po, meron daw insertions, mga kabida, ito hong si Sandro Marcos, and then nasundan ito noong 2024 hanggang 2025 po, mga kabida. Okay? So, napapansin ho ninyo, every time meron pong pasabog against this administration, meron kaagad na counter, na pasabog din, ano, mga kabida. Diba? Napapansin mo ninyo yun, ano? Mga kabida. O, yun po, no? Yun yung duda po ni Attorney Roque na counter doon ho sa balita po against sa Sandro Marcos, ano? Yung inilabas na balita patungkol ho sa kanyang pagka-aresto po, mga kabida. Napakalaking balita po yun. Ang dami hong nagpanik, ano? Mga kabida. Even Senator Marcos, ano? Sinabi po niya na kailangan nung i-verify muna, mga kabida, ano? May mga news outlet po, mga kabida, no? Kahapon na hindi kaagad kumagat dun ho sa news po ng The Billionaire News Channel, ano? Okay, bine-verify po nila yon. Kahit na nga ako, ano, meron po akong vlog po doon, ano, thinking na it was true, ano, yung balita po ng The Billionaire Channel, mga kabida. Kasi hindi nga question mark eh. Parang sigurado po sila doon ho sa kanilang balita, no, mga kabida. Although hindi po nila pinangalanan yung kanilang source, pero the way they wrote the news, mga kabida, parang sigurado po sila, no, doon po sa balita patungkol ho sa pag-aresto ho kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ano, mga kabida. So kaya nga, yun, pumalag ito hong si Roque. Okay, inilabas po niya yung ticket, patunay po yun na talagang meron po siyang biyahe, ano, papuntang Vienna, Austria, no? Okay, baka naman po yung Vienna, Austria na binanggit po ng The Billionaire Channel po, makabida, no, na doon daw siya dadalhin, ito kung si Harry Roque, okay, after he was arrested, ano, doon po sa airport po ng Amsterdam, makabida. Baka akala po siguro, ano, ng source po ng Billionaire Channel na inaresto na po ito kung si Roque at yun, dadalhin po doon ho sa Vienna, no? Ang hindi lang po nila alam na may scheduled trip. Okay, travel ito kung si Harry Roque papuntang Vienna, no? Kasi ang pagkakaintindi ko po doon ho sa panayam po ni Maharlika po sa kanya, ano, mga kabida, sinabi po ni Harry Roque na magbibigay daw ng protection sa kanya yung bansa na nagbigay ho sa kanya ng visa, no, which is the Australian government, ano, mga kabida. Kaya yun, ano, pinapunta daw siya doon, mga kabida, ng Dutch government at even the plane ticket and the payment for the luggages na dala ho ni Harry Roque, ang nagbayad daw yung Dutch government, ano, mga kabida. So,
Yun po, no? So, it turned out na fake news. Okay? Yung lumabas kahapon po, ano? So far, hindi pa po naglabas po ng kanilang komento ito kung The Billionaire News Channel po makabida, no? Doon ho sa kanilang ulat na it turned out na fake news pala, ano? Kung pagbabatayan po natin yung naging pahayag po ni Attorney Harry Roque po, ano? Mga kabida. So yun po, ano? Dalawang mga malalaking balita po ang tumambad po sa atin kahapon, ano? Mga kabida. Yung una, yung kay Zaldico about Sandro Marcos, okay? And then pangalawa po yung kay Harry Roque, ano? Mga kabida. Ang confirm lang talaga doon na totoong sinabi po ni Zaldico, mga kabida, is yung inilabas po niya na mga dokumento, okay, na nag-uugnay po mga kabida kay Congressman Sandro Marcos. No? As to the veracity doon ho sa kanyang aligasyon, hindi pa natin matyak ano, kung talagang totoo ba yun. Kasi po itinanggi po mga kabida no, ni Congressman Sandro Marcos yung mga paratang po ano, laban sa kanya ni dating Congressman Zaldico, ano, mga kabida. So, lesson learned ho dito, okay? Kailangan hong magmatsyag ho tayo. Kailangan hong verifikahin po natin, ano, mga kabida, kahit po mainstream media na po yung nagbalita, kailangan muna nating i-verify po, ano, mga kabida, bago ho tayo mag-post or mag-react, ano, dun ho sa balita na yon, ano, mga kabida. Alright? So, para po sa inyong opinion at pananaw ho, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.